Okay, so good day mga ka-Globe. So G-Fiber prepaid po tayo yung pag-uusapan natin ngayon. Ito po yung NAP. Dito yun ikakabit yung mga fiber natin. Mapa-prepaid, mapa-postpaid. So ito yung NAP. Dito kakabit yung mga installer from sa poste papunta sa bahay nyo. So lalatagan nila yan kahit gaano kalayo. Just a bonus info, mga 300 meters pwede nilang latagan, up to 5 kilometers pa nga kaya nila, pero mas mahirap yon i-maintain. So ngayon ititrace natin yung bagong installation ng Globe prepaid fiber. So connect natin dyan. Bali sinusurvey lang namin dito, napakainit ng panahon ngayon, no? So good day sa mga nanood natin dyan. So ito is about the G-Fiber prepaid na installation. Ito yung pinakabago na services na binebenta ni Globe ngayon, 1499. Then makapag-install na sila. So ganito yung modem na binigay sa akin, isang Huawei na 5V5. Okay. So maliit na modem. So yun. Sa likod is ayan. Meron siyang 4 na port. So, yan is activated na po yan. Merong telepono, merong USB. So, may plug. Tsaka yung black na kable sa ilalim naman is yan po yung fiber. So, yan yung fiber connector, no? Ingatan natin to kasi medyo fragile yung fiber connector natin sa ilalim ng modem. Okay, ganun lang yung hardware na binibigay nila. So, check naman natin yung dito sa configuration. So, dito meron tayong Ecolife. So, yun. Dito makikita yung router natin na buhay na siya ng 20 hours. Yan. 20 hours, sorry. So, dyan makikita na yung internet mo is up. Yung status ng internet dapat connected. Tapos sa ONU naman, dapat within range siya. So yan, negative 21, pasok pa naman. Kasi malimitan, mga nasa negative 27 to 30 yan. Magre-red na yung LOS nyo. Pero habang yan, naka-up pa naman, so pasok pa rin yan. Yung negative 21, maganda pa rin yan, pero pwede pa natin yan mapa-improve. Depende kasi yan sa layo. So now we are connected sa internet yan. Yung yan yung connected naman. So yung isa is the voice over IP. So meron lang akong inavail na services para sa voice, para add-ons naman. So dito sa baba, user device information, yan makikita kung ano yung mga devices na nakakonect ngayon sa modem. So ganun lang check kung ilang device yan yung nakakonect dyan. Yan yung mga nakakonekta currently sa modem. Tapos meron ring online tsaka offline. Ibig sabihin buhay or patay. Yan. Okay? So ganun lang. So yan. Check ko lang yung modem dito sa laptop since wala kasing LAN cable, yung LAN port yung laptop ko. So kinonect ko lang. Tinest ko lang yung port. So, yan yung QR code guys para sa Wi-Fi natin. Pwede nyong i-scan yung mga cellphone dyan. Aside dyan, meron ring nakasulat na Wi-Fi password sa ilalim. So, yan yung QR code para sa Wi-Fi. Scan na lang ng scan. So, matik na makapasok sa Wi-Fi. Alright. Okay, so ngayon, test naman natin. Open lang tayo ng speed test. So, iti-test natin kung gaano kabilis yung Globe G-Fiber prepaid. So, ano yung speed? So, try natin. Nakakonect na siya via Wi-Fi. 2.4 tsaka 5 GHz. So, ito nakakonect sa 5 GHz. Yan. Oops. No internet. Wait lang. So, currently, it's Globe. So, yun. Test natin. So, gaano ba kabilis yung G-Fiber prepaid? So, yan. Umabot ng 40 Mbps yung rate limit.
Pero sinasabi doon is around 30 Mbps, yung up to 30 Mbps po yung speed. So medyo nagto-throttle naman. So sulit na sulit. Sa halagang 1499 for the first installation, yan, meron ka ng 30 Mbps na everyday yung ano. So ano yung magagamit mo sa 30 Mbps? Marami. So yan, speed test natin ulit. So although mataas yung una niya, no, pero yan, mababa pa rin ng ano speed, so up to 30 Mbps. So napakasulit palaga ng GFiber Prepaid kasi affordable, bali hindi ka na obligadong magbayad ng 1499 monthly, kundi prepaid na lang. So depende sa gusto mo, sa budget mo. Kung meron kang budget this week, so pwede ka mag-load ng weekly tsaka monthly. So 299, 599. So depende sa budget nyo po kung ano yung budget. So aside doon, flexibility. So meron ring flexibility kasi depende kasi yan, kung wala ka talagang budget, wala kang pwedeng ibayad. So ganun yung natin, GFiber Prepaid. Tapos napaka-reliable niya guys kasi meron na kasi siyang fiber optic. Naka-fiber kasi siya, so hindi siya susceptible sa mga congestion during or kung maulan yung lugar. Yun, hindi nag-attenuate yung signal kasi naka-fiber na siya. So typical use dito para sa mga Filipino. So especially yung mga nagnenegosyo na walang yung hindi nila gusto magbayad ng monthly ng 1699, so pwede silang mag GFiber Prepaid kasi yung live selling is okay na siya. Yung 30 Mbps pang live selling na to, sulit na yung wifi mo, mabilis na upload tsaka download. So both upload tsaka download, so maganda na yung video quality nun, pwede ka nang mag-mine para sa bandwidth na yan. Tapos reliable talaga. So yun, kung mag-subscribe kayo or sabihin nyo sa comment kung ano yung naging experience nyo sa Globe Services regarding sa G Prepaid Fiber. Although meron na ring mga kompetensya, yung mga Converge tsaka PLDT, naglabas na rin sila ng mga G Prepaid Fiber nila or mga prepaid fiber services. Pero tip lang guys, kung magpapa-install lang man kayo ng fiber cable sa bahay, kung available, mag-select lang kayo sa Globe, PLDT, tsaka Converge kasi yung mga point-to-point or mga hindi ko naman sinasabing hindi sila legit, pero mas maganda talaga yung malaki-laking company kasi sila talaga yung mga internet service provider. Meron silang sariling IP block. Although, yes, normal yon sa lahat na naka-CGNAT yung connectivity. Bakit? CGNAT is ginagamit kasi yan para mag-conserve yung IP address. Paubos na kasi yung IP address. Kaya gumagamit na lahat ng telco sa buong mundo ng CGNAT. Hindi yan mag-latency or iba-iba kasi yung sinasabi dyan. May mga CGNAT daw, may lagnat. So, bumabagal daw yung internet connection. In which, yung expertability is hindi talaga assurance yan. Nagkiklaim sila ng mga ganon. Kasi yung carrier grade NAT, napakalaki yung router na yan, napakabilis, napakataas ng CPU tsaka memory. Kaya nga tinatawag na carrier grade network address transition kasi nga capable siyang mag-translate ng multiple subscriber into a single IP address. So kung nagsasabi sila na nagpapabagal yan ng internet connection, yun, malaking false po yun sa side natin, sa application. Okay? So kung nagustuhan nyo yung video na to, paki-share and subscribe sa channel na to. Maraming salamat and keep in touch.